Patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng sarili niyang pamangkin sa Tondo, Maynila. Ang sospek ipinaghiganti lang daw ang kanyang anak na paulit-ulit na hinalay umano ng biktima. Git pa ng gunman, wala siyang pinagsisisihan. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sunod-sunod na putok ng baril ang gumulat sa mga residente ng Barola Compound sa Tondo, Maynila. Habang inuusisa ng mga residente kung saan ang galing ang mga putok, dito nila dinatnan ang isang lalaki na duguan. Habang ang suspect naglakad palayo na parang walang nangyari. Base sa investigasyon ng mga pulis, naglalaba lang sa tapat ng kanyang bahay ang biktima ng pagbabarilin. At ang mismong suspect, pamangkin pala ng biktima. Nalaman natin na yung suspect natin dito, yung kanyang anak ay hinalay nitong kanyang tiyuhin na lolo nitong biktima, yung kanyang anak na isang 15 years old. Kung saan nga simula 2022 hanggang 2023 ay hinahalay ito ng kanyang lolo. At nung nagsumbong nga ito sa kanyang tatay, pag wala siya doon, tinatawag ng kanyang lolo itong anak niya at nagpapamasahe. At doon nga ginagawa yung kahalayan dito sa bata sa loob ng 2 taon. At hindi ito makapagsumbong sa kanya dahil natatakot ito dahil pinagbabantaan ito ng kanyang lolo na pag nalaman ito ng kanyang tatay, papatayin niya ito. Sa follow-up operation na aresto ng mga pulis ang suspect, aminado siya sa krimen. Ginawa ko lang naman po yun dahil sa pagprotekta ko po dun sa anak ko kasi nawalan po ako ng pag-asa nun dahil nag-complain po ako sa Delpan. Bali, wala rin pong nangyari. Ayon sa mga pulis, unang nagsumbong sa kanilang gunman nang malaman na nirip ang kanyang anak. Pero nang malamang di kaagad pwedeng arestuhin ng tiyuhin dahil nung nakarang taon pa nangyari ang krimen, ay naisip na niyang maghiganti. Paliwanag naman ng mga pulis, hindi nila pwedeng arestuhin kaagad ang nanghalay na biktima dahil wala pang isinasampang kaukulang reklamo. Nang tanungin naman ng suspect kung binagsisisihan niya ang pamamaril, Wala po. Kasi masamang tao naman po siya, ma'am. Kaya hindi naman po nakakapagsisi yung ginawa ko. Para din po yung sa anak ko. Justisya na lang para sa ginawa niya po sa anak ko. maharap ngayon ang suspect sa reklamong murder. Paalala naman ng otoridad, Huwag nating ilagay sa ating kamay ang batas. At nakita naman natin na nangyari dito dahil nga sa silakbo ng kanyang damdamin, hindi na siya nakapaghintay pa na maisampa pa yung kaso. Nilagay niya yung batas sa kanyang kamay at nagawa niya nga itong bagay na ito. nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5.